Ang papangit ng bahay ng mga Indio ron. Paano kaya sila nabubuhay doon? Kailangan maging isang Indio para makatira ron. At masama din ang mga ugali, mayayabang. Nakasalubong na tayo'y hindi pa nagalis ng mga sombrero. Hampasin mo sila ng iyong sombrero tulad ng ginagawa ng mga kura at mga sibil. Turuan mo sila ng urbanidad. At kung hampasin nila ako, Para pang naging lalaki ka. pero pilay ako. Hindi ka dapat nakapagbatian sa isang tangang alperes. Bahagya lang inalis ng suot sa ulo yung inalis mo ng kaagad ang sombrero mo. Pangalagaan mo naman ang titulo mo. Happy siya rito. Eh ano ngayon? Mga Indio ba tayo? Tatama ka. Pwe, Anong problema nyo, Donya? Pwede bang sabihin nyo sa akin kung bakit ganyan ang tingin nyo sa akin? Naiinggit ka ba sa akin? Pwe, ako? Naiinggit? At sa'yo pa? Oo nga, naiinggit ako sa mga kulot na yan. Pagyaan mo ang panaleksyon ang ordinaryong walang hiyang to! Tignan ninyo kung sino ang kausap nyo. Huwag niyong isipin na isa akong probinsyana o kerida ng mga sundalo. Sa bahay namin sa Maynila, hindi agad nakakapasok ang mga alperes. Naghihintay muna sila sa pintuan. Hola, kagalang-galang na senyora, puputi. Hindi nga nakakapasok ang mga alperes. Pero pwede na ang mga pilatod na tulad niya. Makinig kayo sa akin. Bumaba ako sa katayuan ko sa pakikipag-usap ko sa inyo. Gusto ninyong labhan ng damit ko? Babayaran ko kayo ng gusto. Sa akala ba ninyo'y hindi namin kilala kung sino kayo at anong klaseng tao ang kasama ninyo? Nasabi na sa akin ng aking asawa, senyora, ang tungkol sa inyo. Baka akala niya hindi ko alam na labandera kayo! Ako, isa lang ang naging asawa ko, pero kayo? Patay gutom lamang ang magtitiis sa tira sa basahan ng lahat. Baka dito matandang baboy, tudurugin ko yung marumi mong bibig! Kabit ng batalyon! Mababa ang lipad mula pagkabata! Pagsabihan mo mabuti ang asawa mo at ibili mo ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Total, may mga sundalo naman kayo. Narito na ako, senyora. Bakit di mo durugin ang bibig ko? Dilat laway lang ang mayroon ka, Doña Excelencia. Senyora, pasalamat kayo, di ko nakalimutan babae kayo. Kundi nasipa ko na kayo, pati ang mga kulot at laso ninyo. si Senyor Alperes. Umalis na kayo, Senyor Albulario. At wala pa kayong salwal, Juan Lunas. Uuwi tayo ngayon ng Maynila. Thank you. Kakausapin natin ang Kapitan Pinito. At ikaw, hindi ka lalaki. Sayang ang suot mong pantalon! Tatawa kayo. Yan. Okay? Doña Victorina? Hahamulin mo ang Alvarez ng labanan ngayon din. O sasabihin ko sa lahat ng nandito kung sino ka. Pero Doña Victorina, Akalain mo, ininsulto tayo ng Alvarez at sinabi kung sino ka. Nanaog ang matandang bruha, hawak ang latigo ng asawa niya. Ito, pinabayaan akong mainsulto. Kalalaking tao? Aba, nag-away sila at di natin napanood. Oo nga. Uuwi kami ngayon ng Maynila. At ikaw, Linares, may iwan ka. Para hamulin mo siya ng duwele. Dahil kung hindi, ibubulgar ko kay Don Santiago na puro kasinungalingan ang lahat ng sinabi mo sa kanya. pero Doña Victorina, minaan kayo. Huwag niyo nang ipaalala sa akin. Mag-ingat kayo, lalo na ngayon.
Hahamunin mo ang Alperes. Narinig ba ninyo? Kung hindi, sasabihin ko sa kapitan na huwag kang payagang makasal kay Clarita. Kung hindi ka matapang, hindi ka karapat-dapat kay Clarita. Magpapakasal ka kay Linares? Alam kong maingat ka, pero di ka taksil. Clarita, makinig ka. Huwag kang magpapakasal sa isang lalaking hindi kayang magpantalon. Pababayaan ka lang niyang insultuhin, pati ng isang aso.